matapos bayuhin ng bagyong Nina ang Tiwi Alba noong 2016. Bumalik sa pagtitinda ng isda si Emily. Pero habang binabaybay niya at ng kanyang mister na si Diosdado ang tulay ng Balza sa bayan ng Malinaw, di umano may biglang tumambad sa kanyang harapan. Pagdating po doon sa may tulay, doon sa may Maroge, habang nakatitig ako doon sa pataas na sa may tulay, doon ko na nakita yung napakagandang liwanag. Ngayon lang ako nakakita ng ganung kaliwanag na ilaw. Ang kanyang nakita, isang uri raw ng barkong pangkalakal. May mga lamang ratan, abaka at tapayan. At di umano, ito'y kulay ginto. Pagkasabi niyang maganda yung barko, kinilabutan ako. Sabi ko yung kwento-kwento ng mga ninuno, talagang mayroon ng ganyan talaga. Natakot na ako. Sa isang tulay, sa isang ilog, sa bayan ng Tiwi, sa Albay, sa Bicol Region, di umano, merong nagpapakitang hindi white lady o multo, kundi gintong barko. Narito po ang kwento. Kung ang mga taga-Tiwi ang tatanungin, ang nakita raw ni Emily nung gabing yon, ang matagal ng kwento-kwento, ang gintong barko ni Don Diego. Sabi ng mga matantanda, dyan daw sa ilog. Kaya kahit daw mainit, pag yung alam namin na kwento dito, pag dadaan daw ang barko, uulan tapos babaha kahit mainit. Yan, kwento ko mga matatanda, si John Diego daw bumababa daw pagka bumabaha ang ilog. Ang gintong barko ni Don Diego naglalayag daw noon mula Tiwi patungong Amerika at malalaman daw na paparating na ito kapag ang tubig mula sa mga ilog bigla na lang daw tumataas. Si Lorenzo dahil nakatira malapit sa tulay ng Nagas. Dinig na dinig daw niya ang pagdaan ng gintong barko ni Don Diego. Sa tuwing nangyayari raw ito, may malakas na liwanag na makikita sa Nagas Bridge. Malakas talaga yung tubig dito kasi may dumadaan daw na barko. Pero di ko pa naman nakita, pero usap-usap lang dito. Kapatid ko nga, nakita yung tubig, maraming ilaw. Nakita yung barko dito sa tubig. Tumakbo yung kapatid ko. Pagdating sa amin sa bahay namin, nanginginig pa ng takot. Paulit-ulit din daw na nasisira ang tulay. Para kasi nasira yung tulay, hanggang gabi, yung bababantay kami ng mga sasakyan, pinapalandaan namin. Ano sinasabi niyo pag tinatanong bakit nasira na naman? Ang sinasagot na lang namin kasi sinira naman na yung barko, sinira naman ni John Diego. Itinuro pa nga ni Lorenzo ang parte ng tulay na kadalasan daw nasisira. Lagi kasi binubunggo ng tubig yan dati, yung malakas pa yung baha. Kaya nasisira ni John Diego, binubunggo din. Pag dumadaan, nandiyan naman si John Diego, binubunggo naman si John Diego. Oo, nasisira. Dati kasi ito, merong dyan bahay, merong ginawa dyan na bahay, nagiba. Sabihin sir, parang ayaw niya ba talagang harangan niyo? Parang gano'n na ayaw niyang harangan. Kung gustong hanapin si John Diego, huwag na silang maghanap kasi hindi naman yan makukuha. Mamamatay lang sila dyan pag pumunta sila dyan. Pero ang mas ikinatatakot ng mga residente, ang paniniwala na ang sino mang makakita ng gintong barko, pwede raw mawala rin sa katinuan. Katunayan, si Emily na nakakita raw nito, nawala sa sarili. Sabi ko sa asawa ko, nakikita mo ang nakikita ko. Sabi niya, hindi ko ngayon nakikita. Sabi ko sa asawa ko, ihinto mo ang sasakyan, parang pumapasok na sa akin. Yung lalaking, pagdating na mismo doon sa tulay, nakita ko na siya doon, nakatayo na siya. Ang sabi niya sa akin, bumaba ka. Kaya sabi ko doon sa asawa ko, ihinto mo yung sasakyan, parang wala ako sa sariling, dire-diretso ako pumunta doon. Tapos sasama na nga ako sa kanya, doon sa lalaking yon. Si Diosdado agad daw pinigilan ng kanyang misis na noon akala niya tatalon sa tulay. Natakot na ako. Hindi ko na binitiwan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Huminto siya. Tapos lumingon sa akin. Tapos doon ko siya sinampal. Sabi ko, iba na ang sitwasyon dito. Tinatanong nga siya kung mga kakilala namin. Hindi niya sinasagot. Tinatanong siya. Sabi ko, kasi nakita yung sinasabi ng barko doon sa tulay. Nahimasmasan naman daw si Emily. Pero simula noon, sa tuwing dumadaan sila sa tulay ng Balza, binibilisan na raw nila ang pagtawid.
Ako talaga yung magpapatunay na talagang nakita niya. Pero ang hindi raw talaga makakalimutan ni Emily, namukhaan daw niya ang may-ari ng gintong barko, si Don Diego mismo. Gwapo siya, na medyo nakakaakit naman ang mukha niya. Mga maputi sinda, nagarong mga mapanasman ang dungo. Ang mga katangiang ito ni Don Diego, tugma sa kwento ng 81 anyos na si Tia Maria. Si Tia Maria raw ang buhay na patotoo sa katauhan ni Don Diego. 9 na taong gulang pa lang daw kasi noon si Tia Maria nung napadpad siya sa kabundukan ng Malinaw kung saan di umano nakatindig noon ang mansyon ni Don Diego. Kasi ang sa kuyang trabaho, so ama ko nagtrabaho sa harong ng Pacquiao. Ang sabi kang ina ko, panahon ng alas 12, kuhon mo nga tamang kauna. Nagduman naman ako, pero di ko man nahiling na sa ama ako, nakamang na ako, dumaan ako sa bulod na ito. Di ko man aram kung may nagdara sa kong tao. Basta ako nakamang no, dumaan ako sa lugar ni Don Diego. Mga bulak lang dami. Saka yung istada ni Don Diego ang taas. Si Don Diego nakapwesto raw sa mataas na bahagi ng mansyon. May suot na gintong sombrero, may hawak na gintong tungkod at nakaupo rin sa gintong upuan. Tabuhan niya, ganun din. Mga matangkad na lalaki, saan mga puti nila, ang dungo, mga mataas. Yung matanda, umakyat ka daw doon. Sabi ko, ayaw, di ako aakyat dyan. Ayaw ko, alaaki pa. Sabi ng yung hadi, magkakan daw. Ang sabi ko, dahil kumakakan. Ganda ang misalin nila. Kung ano-anong luto dyan, kung anong gusto mo. Para ang maluto tulong klase. May maputi, may pula, may itong. Pag puti yung kinain, Buti pa nga't makakauwi ka pa. Pag pula, di pwede. Ang itim, masakit. Talagang dahil ka makabalik, doon ka na lang. Ang sabi ko, dahil kumakakan. Takon ako nakakakan, dahil naman ako nakauli. Sinampal yung mukha ko kasi ang tigas daw ng ulo ko. Sabi ko, kahit anong mangyari, hindi ako kakain. Naglakad na lang ako doon sa mga bulaklak na ito. Hinanap ko yung mabait ng kasama nila. Sabi ko, mawa naman ikaw, Lula. Ituro mo ang daan kung madadaanan para ako makauwi sa amin. Kuwento naman daw sa kanya ng kanyang mga kamag-anak. Halos 3 araw na raw pala siyang hinahanap noon ng kanyang pamilya. At pagkatapos daw noon, 1 linggo rin siyang hindi makausap ng matino. Naalis yung boses ko. Pero, para pagamot ako ng nanay ko, iyon, nakabalik yung ko, pagsalita. 1950s pa raw nagsimula ang istorya tungkol sa gintong barko ni Don Diego. Mahalagang bagay na kailangan sa mga ganitong kwento o yung folklore ay halimbawa sinasabi nila na ang barko daw ay sanhi ng pagkasira ng mga tulay, ngunit alam naman natin na tuwing bagyo itong mga mahinang tulay ay madaling masira, pero pinapaliwanag pa rin nila na dahil daw ito sa barko. Ang sinasabi nila na ang pangunahing function nitong barko na ito ay para ikalakal yung mga local products sa iba't ibang parte ng mundo. Pinapakita sa elemento na ito na mayaman talaga yung mga local na produkto ng Bicol. At isa na rito yung sinasabi nila na kinakalakal ng barko ay yung ratan. Pero tingnan din natin yung bakit kulay ginto yung barko. Sa katunayan, kilala noon ang Bicol bilang minahan ng ginto. Kahit sa mga metaphor, pag nagsalita ang mga Bicolano, lagi nilang ginagamit ang ginto. Pero kung ang DPWH o ang Department of Public Works and Highways ang tatanungin, ang pagkasira raw ng tulay sa bayan ng Tiwi, dulot ng malakas na ragasan ng tubig na bumababa mula sa kabundukan. Ang nagas, di talaga siya nasira kung ano man na ano. Sometimes June or July. July 26, 2011, yung Typhoon Waning, nasira talaga yung mga approaches niya. Kumbaga, nag-scour lang yung approaches niya. Since then, ngayong 2018, nagkaroon kami ng pondo for bridge widening. Yun nga, iwina-widen namin at ongoing siya ngayon. Pero bakit di umano nawawala sa sarili ang sinumang makakita ng barko? Una, ang mga bata napaka-creative ng mga minds yan. Pangalawa, alam nila yung istorya. So kung ako, pupunta ako doon, nawala ako sa bundok o sa gubat, gutom ako. Hindi ako tulog, nandun yung takot ko. Sometimes yung mga illusions, di ba kaya nga di ba sinasabing ganun, ba't ka nakakita ng mga oasis dyan sa desierto? Bakit nakakita ka ng sa sobrang pagod, sa sobrang gutom, at saka sa sobrang uhaw, di ba? Nakakakita tayo ng mga
kung ano-ano mang bagay. Sa kasalukuyan, inaayos na ang tulay ng Nagas para sa road widening. Pero maugong pa rin ang usapan na hindi matutuloy na maayos ang tulay. Dulot pa rin ang misteryosong barko. Totoo man o hindi ang kwentong bayang ito dahil sa mga patotoo ang alamat ng gintong barko ni Don Diego para sa mga tiga-tiwi sa Albay patuloy na maglalayag sa kanilang imahinasyon. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.